Wag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kuya Ricky, good luck sa inyo. Alam niyo naman may tournament ka ngayon. Phil Ann. Golf sa Baguio. Yes. Golfer. Ay, Yan. naku. Hello, mga kababayan. Hi, partner Emer. Hello. Magandang Ganda-ganda. hapon po. Ganda-ganda naman. Blue, blue, blue. Alam mo naman green, green. Green na green ka, blue na blue naman ako. Yes, how are you? For the climate change. Yes. Kamusta? Anong balita? Anong balita? Mukhang babiyahe ka na naman. Ay, oo nga, mga kababayan. Ang ating kandidata sa Miss Intercontinental Pageant na si Alisa Redondo ay magko-compete sa Sharm El Sheikh, Egypt. Uy. Egypt. Itong December 6. Kaya meron pang panahon na iboto si Alisa sa inyong People's Choice. People's Choice. Please go online, Miss Intercontinental, and vote for the Philippines. Yay! Naku, how do we vote? How do we vote? And we champion our Philippine beauties. Yeah, Ito, you go to Facebook, hanapin nyo yung Miss Intercontinental Yes. 2024, and then meron ng, it will lead you to the site for the voting. Yan. Ayan, supportahan natin yan, ang mga mutya ng Pilipinas. Sabi nila, yamado ang Pilipinas. I'm sure, sabi nila, prediction, nasa top 10 na daw ang Pilipinas. So, let's see. Naku. Kasi yung Miss Intercontinental, medyo matindi ang competition doon. Alam mo naman, ang mentor naman talaga ang HLS Beauty Wellness Champion ng Beauty Queen, Ma'am Cory. Good luck po sa inyo. Yan. Alam niyo, partner Emer, maraming salamat kasi we took a chance with Alisa dahil siya ay pageant neophyte. Baguhan. Siya ay talagang hometown girl. Yan. Good luck. Anong province Oo, niya? Anong yung province? experience niya sa malilit na pageant sa Amerika, pero this is her first time to compete in a big international competition. So, kumbaga ay baby pa siya, pero ready na siya for the competition. Okay, good luck. Alam ko naman, kaya mo yan. Kaya mo yan. Yan. Yes. And naman ito, as usual, our weekly DAR News. Ito na. Ayan. Nako, ang Tutuwa na naman ng mga magsasaka. Ay, totoo. Ito na, pinatawad ang 88.8 million utang ng mga magsasakang Bicolano. Wow. Ang galing naman yun. Namahagi na naman ang Department of Agrarian Reform ng 2,931 certificates of condonation with releases of mortgages. Ang tawag doon ay COCROMs. Sa 2,654 agrarian reform beneficiaries. Yan yung ARBs, yan, ha? Na bumubura na kabuang 88,800,000 pagkakautang ng mga ARB mula sa mga lalawigan ng Albay, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon. Nako, congratulations. Parang lumuluwa sila. Alam niyo naman mga storya natin dito, no? Ang idinaos na aktibidad ay panguna ni Senator Amy Marcos at Agrarian Reform Regional Director Ruben Theodore Sindak noong Martes, Nobyembre 26, 2024. Uy, birthday ni Kuya Randy to, November 26. Happy birthday, Randy Santiago. Happy birthday. Sa Legazpi City Convention Center. Ano? Sinabi ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng mga sertipikong ito, magbabago ang pumumuhay ng mga magsasaka tungo sa kaunlaran. Sabi niya, tuloy-tuloy nating tutulungan ang mga magsasaka
Upang manatili sila sa kanilang mga bukirin, bibigyan natin sila ng mga ayudang magpapaunlad sa kanila. Anya, yun. Very nice to hear, di ba? Luluha na naman yung mga antatanda na, mga lolo na, ito na, finally, nabigyan na rin lupa nila. Tinutupad ng COCROM ang mandato ng Republic Act number 11953. Students, Republic Act 11953. Yan ang sinasabi na New Agrarian Emancipation Act. Ayun, ha? Nilagdaan ni Pangulo noong Hulyo 7, 2023 upang mawala ang lahat ng utang kabilang ang mga interes, multa, surcharges at mga natamo ng mga ARB mula sa lupang iginawad sa kanila sa ilalim ng Presidential Decree PD27, RA number 6657 at RA 9700. Tagal na nun. So sabi ilang taon na yun, partner Emmer, yung utang nila? Alam mo naman, panahon unang FEM yun, no? Tapos ang nangyari dito, ilang administrasyon na yan, mga 3? Oo, ay more than. Oo. Sakop ng batas na higit sa 1.7 milyong hektarya ang mga lupain sa reformang agrarya sa buong bansa at kumulang ng 610,000 ang magsasaka ang makikinabang dito, kung saan mapapatawad na ang 57 billion na utang pang-agraryo ng mga magsasaka. Alam mo, talaga ang magsasaka ang bubuhay sa atin, lalo na ang food security natin. Ang sinasabi natin palagi ay no farmer, no food. Magugutom ka. Yun. Mula sa kabuuang ito, sa 1,670 sertipiko ang pinamahagi sa 1,546 ARBs mula sa lalawigan ng Sorsogon. Hello, Sorsogon. Hello, Sen. Na sumasakop sa 2,783 hektarya na lupa na kumakansila sa 49 milyong utang. Sa Albay naman, 1,100 sertipiko ang pinagkaloob ng 1,000 ARBs na sumasakop na may 1,000 hektarya ng lupa na nakansela sa 36 milyong utang. Yun. Namahagi ang DAR ng 100 sertipiko naman dito sa 94 ARBs mula sa lalawigan ng Masbate. Yun. Sa sumasakop ng 189 region, no? Ang buong Bicol region yung sakop. Yes, 189 hektarya ng lupa na binubura ng sa mga 2.4 milyong utang. Sa Catanduanes naman, 10 sertipiko ang pinamahagi sa 10 ARB sa masakop sa 16.17 hektarya na papatawad sa 338,000 na utang. Wow. Si Purita Obiasca, isang 78 taong gulang, wow, lola na to na ARB mula sa Ginobatan na may stage 4 cancer, ay personal na tinanggap ang kanyang sertipiko. Thank you, wala sa dark. Gwapo talaga. Ay, dumating ang Christmas, ang Pasko ng maaga ngayon. Para sa mga... Isang bait-bait talaga ni Secretary Conrad. Ang gwapo-gwapo pa, sabi niya. Sabi niya, cute naman. Oo, narinig ko yung video Kaya kasalukuyan akong nakarecover puno ng pero nung sabihin sa akin ng mga taga-DAR na hindi ko na kailangan bayaran ang aming lupa, lalo akong lumakas at lalo kong kakayanin na gumaling pa. Oy, yes. Thank you, Lord. Ipinagdagdag ni Obiasca na kumbinsin niya na ang kanyang pamilya na dumalon sa aktibidad ay upang pasalamatan ng personal si Pangulong Marcos at ang DAR, Secretary Conrad Estrella III para sa kanilang mga ginawa upang mabigyan siya na ganitong pagpala. Sabi nga natin, kayang-kaya mo yan. Basta merong DAR na nagbibigay ng tulong, thank you Lord, kayang-kaya mo yan. Sa nasasabing kaganapan, may kabuuang 762 titulo na lupa na sumasakop sa 1,000 hektarya ay ipinamahagi din sa 642 ARBs mula sa nasabing
mga lalawigan. And Ma'am Cory, ayon sa Sindak, 723 electronic titles sa ilalim ng split. Ang ibig sabihin yan, support to parcelization of lands for individual titling ng World Bank yan. At 37 certificates of land ownership ang CLOA sa ilalim ng Regular Land Acquisition Distribution Program. Yes, mabuhay! Mabuhay, Ma'am Cory, mabuhay. Talaga. Mabuhay ang DAR. Oo. At mabuhay ang ating mga magsasaka. Oo, dahil mahaba pa ang misyon, ilang taon pa, kasi 1 milyon yan. Naiwan ang trabaho yan dati pa. Kaya ngayon lang tinatrabaho talaga yan. Wow. Kaya naman, ito naman, mula sa ating mabait na partner, ang PAGCOR Bingo for a Cause. Ayan na naman, ang frustrated na ako sa ating bingo sana. Yan mo, gagawa. Kaya mo yan. Next year ha, promise. Promise. Valentine bingo. Uy, maganda yan. Valentine sit-down dinner, tapos magbibingo sila. Mga anak, fundraising ito. Pinag-igting ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR ng programa nito bilang Bingo for a Cause upang makalikom na mas malaking pondo ang mga grupo at pamilyang at pamahalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaaprubahan kamakailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ng isang ticket isang organisasyon ang hanggang 50%, 50% ng gross ticket sales sa kanilang bingo funds na may pahintulot ng PAGCOR. Maaaring magbenta ang ticket mula sa 100, 200, 300 per ticket o 500 of 1,000 ang mga maglalaro. Depende sa package nila. No? Ayon kay Ocampo, ang Bingo Forecast ay magandang pagkakataon lalo na ngayong Pasko para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naayos sa batas at nakakatulong pa habang ang mga aambag sa makabuluhang mga gawaing ito. Ayun. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bonging Bingo Program, tumawag lang po kay Josie Donna sa 0917-843-0970 0917-843-0970 at kay Louie Cabanyero sa 0927-3206-211. We'll post it sa ating Kaya Mo Yan Facebook page. Yan. Itong bingo na ito, sana meron din kasamang sayaw. Ay! Kaya, Tama. win and dance. Oo, pwede. Gagawin natin yan. Tama. Mga talent talagang gagawin natin yan. Yun. Kaya it's now And bingo sayaw. Bingo sayaw. Bingo sayaw. Alam mo naman, ikaw, papunta ka na naman kung saan. Cute. Magbabalik po kami. It's 4:20 here and we'll be back with Happy, Healthy at iba pa dito sa Kaya Yes. Mo Yan. Yes.